Inanunsyo po ni Pangulong Bongbong Marcos na magkakaloob ng libreng sakay sa mga pangunahing linya ng tren sa Metro Manila simula ngayong araw, Abril 30, Miyerkules hanggang Sabado, Mayo 3 bilang pagkilala sa kontribusyon at sakripisyo ng mga manggagawang Pilipino. Ayon sa Pangulo, ang libreng sakay ay ipatutupad sa MRT3, LRT1 at LRT2. Layunin po ng inisyatibong ito na bigyang ginhawa ang mga manggagawa sa kanilang araw-araw na biyahe patungo at pauwi mula sa trabaho, lalo na sa paggunita sa Labor Day tuwing Mayo 1. Ayon naman sa Department of Transportation or DOTR, ang libreng sakay ay ipatutupad sa buong operasyon ng mga tren sa mga nabanggit na petsa. Inaasahan din ng DOTR ang pagdagsa ng mga pasahero kaya't pinayuhan ang publiko na magdala pa rin ng sapat na pasensya at sumunod sa mga alituntunin sa mga istasyon para sa kayusan at kaligtasan ng lahat. Ang libreng sakay ay bahagi ng mas malawak na selebrasyon ng Labor Day 2025 kung saan inaasahan ang mga aktibidad na magbibigay pugay sa kontribusyon ng mga manggagawa sa bansa. Arestado ang isang Chinese national sa Intramuros, Manila matapos mahulihan ng isang spy equipment na kayang sumagap ng impormasyon mula sa mga smartphone sa layong hanggang 3 kilometro. Sa isinagawang operasyon ng National Bureau of Investigation or NBI na intercept ang sasakyan ng dayuhan at natagpuan ang nasabing kagamitan. Ayon kay NBI spokesperson Ferdinand Lavin, 5 araw na nilang minamanmanan ang suspect matapos makatanggap ng impormasyon mula sa Cybercrime at Technical Intelligence Division ng ahensya. Napag-alamang ilang beses na umikot ang suspect sa mga gusali ng gobyerno sa Manila, kabilang na ang COMELEC, Korte Suprema at Department of Justice sa Padre Fabra. Bagamat hindi patukoy ang motibo ng suspect, tiniyak naman ng NBI na kayang gamitin ang IMSI catcher sa text blasting, pagsagap ng data at pagkuha ng nilalaman mula sa mga personal na smartphone. Nasa kustodiya na ngayon ng NBI ang dayuhan habang nagpapatuloy pa ang naturang investigasyon. Sinibak naman ng Philippine National Police or PNP ang 1,288 pulis mula Abril 1, 2024 hanggang Abril 23 ngayong taon bilang bahagi po yan ng kampanya laban sa katiwalian, kasunod ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos para sa pananagutan sa hanay ng kapulisan. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, 3,610 o 11 kaso ang nalutas kung saan 1,456 ang nasuspindi sa 172 ang na-demote. Kabilang sa mga tinukoy na kaso ang 7 pulis na nangigil sa isang Chinese businessman at 4 na pulis na sangkot sa maling paghawak ng ebidensya. Tinanggal din sa pwesto ang buong District Special Operations Unit ng Eastern Police District dahil po yan sa aligasyon ng pangingigil. Giit naman ni Marbil, hindi papayagan ng PNP na sirain ng iilang tiwali ang integridad ng institusyon. Patuloy umano ang pagpapatibay ng internal disciplinary mechanisms upang mapanatili ang integridad, pananagutan at serbisyo publiko. Inihayag naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na aabot sa 4 na milyong Pilipino ang makikinabang sa pilot launch ng 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas simula Mayo 1. Kasunod dito, ilulunsad din ang programa sa 8 piling kadiwa ng Pangulo Center sa Metro Manila sa Mayo 2. Tinatayang 800,000 pamilya mula Region 6, Region 7, Region 8 at Negros Island ang unang target, habang may limitasyong 40 kilo kada buwan sa Visayas at 30 kilo para sa mga vulnerable sector sa kadiwa. Gagamitin ng Department of Agriculture ang 4.5 billion pesos na contingency fund ng Office of the President para sa subsidiya, kung saan 13 pesos kada kilo ang sasagutin, katuwang ang mga LGU. Maring ipagpaliban ang bentahan sa Metro Manila kung hindi ito pahihintulutan ng COMELEC dahil sa nalalapit na halalan. Target po ng DA na isakatuparan ito sa buong bansa pagsapit ng Enero 2026 na posibleng makinabang ang 15 milyong Pilipino.
Nagsampa po ng kasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice laban sa malalaking iligal na negosyanteng o negosyong vape na nabigong magbayad ng 8.68 billion pesos na buwis. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., kabilang po sa mga sangkot ang mga brand na Flava, Denkat at Player. Narap sila sa mga kasong paglabag sa National Internal Revenue Code, kabilang ang tax evasion, illegal possession ng vape products at hindi pagsusumiti ng excise tax returns. Binigyan din ni Lumagi na ang sinumang sangkot sa illegal na vape trade, maging mga influencer, ay makukulong. Hinikayat din niya ang publiko na i-report ang mga tindang illegal na vape. Ito ay bahagi po ng mas malawak na kampanya ng BIR laban sa smuggling at tax evasion. Kabilang na ang pagsira sa 3.26 billion pesos na smuggled vape products at pagkaso sa illegal na cigarette factory sa Pampanga. Umabot naman sa 53 na volcanic earthquakes ang naitala sa Bulkang Taal sa Batangas sa nakalipas na 24 oras ayon po yan sa pinakabagong ulat ng PHIVOLCS ngayong Miyerkules. Kabilang po sa mga pagyanig ang 13 volcanic tremors na tumagal ng mula 2 hanggang 50 minuto. Ayon po sa ahensya na itala noong Abril 28 ang sulfur dioxide emission na may sukat na 672 tonelada kada araw. Walang nakitang plume activity o pagsingaw ng usok mula sa bunganga ng bulkan. Sa kabila po ng mga naitatalang aktibidad, nananatili pa rin po sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Paalala po ng PHIVOLCS, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island na itinuturing na permanent danger zone. Pinayuhan po ng ahensya ang mga lokal na pamalaan at residente sa paligid ng Taal Lake na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso upang maiwasan ang posibleng panganib. Muling sumabog ang Bulusan Volcano sa Sorsogon itong Martes, Abril 29. Ayon po sa PHIVOLCS, pasado alas 8 nitong gabi, nangyari ang phreatic eruption. Tumagal ng 77 minuto at sinundan ito ng isang pagbuga ng abo na umabot naman sa 6 na minuto. Naitala rin ang 66 na volcanic earthquakes, kabilang na ang 6 na volcanic tremors na tumagal naman mula 1 hanggang 163 minuto bawat isa. Bukod dito, nakapagtala rin po ang ahensya ng 548 tonelada kada araw ng sulfur dioxide noong Abril 29. Nabalot naman ng makapal na abo ang ilang barangay sa Sorsogon matapos ang pagputok ng bulkan. Naapektuhan din ng ashfall ang ibang barangay sa Irusin at Huban, Sorsogon. Matatandaang noon lamang Lunes ng umaga ay sumabog na ang bulkan. Kasalukuyang nasa Alert Level 1 ang naturang bulkan. Patuloy po na binabantayan ng Pag-asa ang isang low pressure area o LPA na nasa 805 km. Silangan po yan ng Southern Mindanao na kasalukuyang nasa loob po yan ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Philippine Area of Responsibility. Bagamat mababa po ang posibilidad na maging ganap po na bagyo ang naturang LPA sa loob ng susunod na 24 oras, inaasahang magdadala ito ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm sa Davao Region ngayong araw po ng Miyerkules. Gayon din po ang bahagi ng Palawan at ang natitirang bahagi ng Mindanao ay makakaranas po ng katulad na lagay ng panahon dulot pa rin po yan ng umiiral na ITZZ. Samantala, ang nalalabing bahagi naman ng bansa, kabilang na po dyan ang Metro Manila, Calabarzon ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga posibilidad ng mga panakanakang mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil pa rin yan sa umiiral na easterlies. Dito naman sa parte ng Calabarzon, inaasahang magiging mahina hanggang sa katamtaman ang hangin mula Hilagang Silangan hanggang Silangan, habang ang mga baybaying dagat naman ay magiging bahagya hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Nagbabala naman po ang Pag-asa na may mga posibilidad po ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan na sinamahan pa ng matinding pagkidlat at malalakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi po ng Quezon, particular dito sa parte ng General Nakar. Ang naturang kondisyon po ay maaaring magtagal sa loob po yan ng 2 oras at posibleng makaapekto sa mga karatig lugar. Paalala po ng ahensya sa publiko, lalo na sa mga nasa mabababang lugar at bulubunduking bahagi na maging mapagmatsyag at mag-ingat laban sa mga mapanganib
na flash flood at landslide. Magandang araw mga kabalisong! Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang prutas na hindi lang makulay at masarap, kundi punong-puno rin ng benepisyo sa kalusugan, ang dragon fruit o pitaya. Bilang isa sa mga exotic na prutas, ang dragon fruit ay may kakaibang itsura, ngunit bukod sa pagiging photogenic, maraming benepisyo ito na makakatulong sa ating kalusugan. Ayon sa mga eksperto, ang prutas na ito ay hindi lamang pampatanggal uhaw, kundi may mga nutrients din na mahalaga sa ating katawan. Narito ang mga pangunahing benepisyo ng dragon fruit at ang mga sources nito. Una na riyan, puno ng antioxidants. Ang dragon fruit ay mayaman sa vitamin C at betalains, isang klase ng antioxidant na may kakayahang labanan ang free radicals sa ating katawan. Ayon sa Harvard T.H. Chan School of Public Health, ang antioxidants na nakakatulong upang maiwasan ang cell damage at mabigyan proteksyon laban sa ilang chronic diseases. Ang dragon fruit din ay tumutulong sa pagpapababa ng cholesterol. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Food Research International, ang pagkonsumo ng dragon fruit ay napatunayang nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol o bad cholesterol o LDL at pagtaas ng good cholesterol sa ating katawan, kaya naman makikinabang dito ang ating puso. Pangatlo, mabuti para sa digestion health. Ang dragon fruit ay may mataas na fiber content, isang sangkap na mahalaga para sa tamang pag-andar ng ating digestive system. Ayon sa National Institute of Health, ang fiber ay nakakatulong sa pagpapabuti ng bowel movement na nag-aambag sa pag-iwas sa constipation. Maliban dyan, ang pagkain ng dragon fruit ay nagpapalakas ng ating immune system. Dahil sa mataas na vitamin C content ng dragon fruit, ito rin ay nakakatulong upang palakasin ang ating immune system na siyang unang depensa ng katawan laban sa mga sakit at impeksyon. Nagpapaganda ng balat. Ang mataas na hydration content ng dragon fruit, pati na rin ng vitamins at minerals ito ay nakakatulong sa pagpapaganda ng balat. Ayon sa Mayo Clinic, ang regular na pagkonsumo ng prutas na mayaman sa vitamin C ay nakakatulong sa pagpapabilis ng collagen production na mahalaga sa balat upang manatiling firm at malusog. Bukod dyan, ang dragon fruit ay mabuti sa pagtunaw ng asukal. Ang dragon fruit ay may mababang glycemic index, ibig sabihin hindi ito mabilis magpataas ng blood sugar levels. Kaya ito ay isang magandang prutas para sa may mga diabetes. Ayon sa American Diabetes Association, ang pagkain ng mga prutas na mababa sa glycemic index ay nakakatulong sa tamang control ng blood sugar levels.